ang ikalawang yugto ng kwento ng isang tunay na aswang. Ang nakaraan, sa kanyang panaginip, dinala si Jomar sa kagubatan. Walang buwan, walang daan pabalik. Isang nilalang ang sumalubong sa kanya. Isang aswang. Ngunit sa harap ng panganib, isang matandang babae ang sumagip sa kanya. Dala ang babala. Hindi pa panahon, ngunit darating ito. At kapag dumating, ikaw ang magiging susi. Nagising si Jomar na nanginginig. Habol ang hininga. Ang langit, tila tahimik. Ngunit sa kanyang mga mata, nagmamasid ang buwan. At sa kabilang dulo ng baryo, si Tandang Felisa, isang matandang engkantada ng nayon, ay muling naramdaman ang kilabot ng isang sumpang matagal nang natutulog. Ngunit paano mo babantayan ang isang batang hindi alam ang kanyang kapalaran? Kung ang dilim ay matagal nang nakatingin sa kanya. Sa ilalim ng makulimlim na langit, tumigil ang ulan. Ngunit hindi ang tensyon. Sa buong baryo ng San Roque, ang mga ilaw ng gasera ay unti-unting namamatay. Isa-isa. Para bang may humihigop sa liwanag mismo ng gabi. Si Tandang Felisa. Matagal nang kilala sa baryo bilang albularyo at bantay ng mga lihim, ay nakaupo sa harap ng kanyang altar. Sa ibabaw ng altar ay mga tuyong dahon, larawan ng mga ninuno at isang antigong kandilang kulay itim na ngayoy unti-unting nauupos. Nakahawak siya sa lumang kwintas na may bato ng agimat. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang diway gising. Tila may kinakausap siya. Mga ninuno, gabayan ninyo ako. May bata, may tanda, may panibagong gising. Ang oras ng pagbabago ay nagsimula na. Napadilat si Felisa, lumapit sa bintana. Sa ilalim ng madilim na gabi, may nakita siyang anino, hindi malinaw, ngunit gumagalaw. Hindi ito tao. Masyado itong mababa para sa tao, ngunit masyado ring matangkad para sa hayop. Nagising na sila. Samantala, si Jomar ay hindi makatulog muli. Hindi rin niya masabi kung gising ba siya o nananaginip pa. Sa kanyang pandinig, may naririnig siyang pabulong mula sa likod ng kanyang pinto. Bulong na hindi galing sa tao. Halika. Ikaw ang hinahanap. Tumayo siya, nanginginig, ngunit parang hinihila ng hindi nakikitang lakas. Binuksan niya ang pinto. Walang tao, ngunit malamig ang hangin. Mas malamig kaysa karaniwan. Humakbang siya palabas, nakayapak, tinutungo ang bakuran. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, may tila hugis ng babae. Puting-puti, nakatalikod. Nanay! Dahan-dahang humarap ang nilalang. Hindi ito ang kanyang ina. Mata nito'y itim na itim. Walang puti. Ang bibig ay mapula ngunit parang punit. At ang tinig nito'y tila maraming boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Magkikita tayo muli kapag dumilim na ang lahat. Pagkurap ni Jomar, nawala ang nilalang. Nagising siyang nakahiga sa damuhan. Pawis na pawis. Nanginginig. Ngunit sa kanyang kamay, may nakatiklop na papel. Binuklat niya ito. Isang sulat. Galing sa taong hindi niya kilala. Jomar, kung nababasa mo ito, hindi ka naligtas. Hindi ka rin ordinaryo.
Magtungo ka sa ilog bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan. Doon natin sisimulan ang pagbubunyag. Ang lihim ng minantok. Sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari sa Malasig, may tumawid sa hangganan patungong minantok. Si Jomar, bit-bit ang kaba sa dibdib at bahid ng takot sa kanyang mga mata, ay napilitang lakbayin ang landas na matagal nang tinatawag ng mga matatanda bilang daan ng mga limot. Ang baryo ng Minantok ay tila nalukob ng hamog. Makapal, malamig at mistulang tinatakpan ang mga aninong ayaw ipakita ng lupa. Walang katao-tao, walang anino ng buhay. Tanging mga lumang bahay na yari sa kahoy at pawid na kapikit sa katahimikan ang nagsilbing tanod sa kanyang pagdating. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may humihila sa kanya. Sa gitna ng baryo ay isang matandang bahay, nakabukod, may harapang puno ng balete na tila tagapagbantay ng nakaraan. Napukaw ang kanyang pandama nang mapansin ang isang larawang nakaukit sa kahoy, isang babae na may matang parang kilala niya. Kahit pa hindi pa niya ito kailanman nakita, may pagkakahawig ito sa kanyang ina o baka sa kanya mismo. Habang palapit siya sa bahay, may malamig na hanging dumaan sa kanyang batok. Kasunod ang isang bulong na tila hindi tinig ng tao, kundi guni-guni ng panahon. Nagsimulang lumamig ang hangin at sa mga haligi ng bahay ay may mga ukit, mga simbolo, sinaunang baybayin, mga salitang nagsasalaysay ng sumpa. Sumpa na sa pagtagpo ng dugo ng Malasig at Minantok, ang sinumpang nilalang ay muling isisilang. Sa lumang aparador, natagpuan niya ang mga lumang tala, mga pahinang isinulat ng isang babaylan mula sa Minantok. Doon niya nabasa ang totoo. Ang kanyang ina ay hindi talaga taga-Malasig. Isa siyang inapo ng huling bantay ng Minantok, piniling lumayo upang tumakas sa lahing nilamon ng takot at pananahimik. Ngunit nang siya'y ipinanganak, nagdugtong ang dalawang ugat na hindi dapat nagsama. Tila ba isang tulog na nilalang ang unti-unting gumigising sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang mga mata ay unti-unting nagbago ang kulay ng paligid. Parang may bahid ng dugo ang sinag ng araw. Parang ang katahimikan ay hindi na simpleng katahimikan, kundi isang pag-asa ng mga nilalang na muling makawala. At habang hawak niya ang huling pahina ng tala, isa lamang ang nakasulat. Ang wakas ng gabi ay hindi pagsikat ng araw, kundi ang pagputok ng katotohanang matagal nang tinakpan. Doon niya naunawaan, hindi siya basta taga-Malasig. Hindi rin siya ganap na taga-Minantok. Siya ang susi. Siya ang tulay. At maaaring siya rin ang wakas.
boses ng dilim. Pagkatapos basahin ang huling pahina ng talaan sa minantok, tumayo si Jomar sa gitna ng lumang bahay. Tila isa ng dayuhan sa sarili niyang katawan. Ang paligid ay unti-unting nabalot ng kadiliman kahit tanghali pa lamang. Ang araw ay natakpan ng makakapal na ulap, itim, mabigat at tila may dalang parusa. May tunog na hindi na maipaliwanag. Hindi ito sigaw, hindi rin iyak. Isa itong boses, hindi lamang isa, kundi marami. Naglalakbayan sa hangin, pumapasok sa kanyang pandinig, humahaplos sa kanyang balat, na tila may sariling hininga. Ang mga boses ay hindi nag-uusap, kundi nag-uutos. Hindi sila nagtatanong, kundi nag-aalala. Parang may hinahanap, parang may gustong kunin. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang mga alaala. Mga bangkay ng hayop sa malasig, ang batang nawawala, ang sigaw ng isang matandang babae sa gitna ng gabi, ang malamig na ihip ng hangin tuwing kabilugan ng buwan. Lahat ng ito ay tila bahagi ng isang mas malaking kwento. Isa siyang bahagi ng sumpang gumising. Humakbang siya palabas ng bahay ng babaylan. Ang lupa ay tila lumulubog, ang hangin ay mabigat, at ang mga anino ay sumusunod sa kanyang bawat galaw. Ang daan pauwi ng malasig ay tila nagbago. Mas makitid, mas madilim, mas tahimik. Ngunit ang pinakamalakas ay hindi ang ingay mula sa labas, kundi ang sigaw na lumalakas sa loob ng kanyang dibdib. Nararamdaman niyang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Parang may gumagapang, parang may umuusbong. At habang nilalakaran niya ang daan pauwi, ang kanyang mga mata ay hindi naganap na kanya. Nakikita niya ang dilim hindi bilang kawalan ng liwanag, kundi bilang anyo ng mga nilalang na matagal nang nagtago sa anino. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga salitang hindi pa niya kailanman narinig. Sinaunang wika, isang panawagan, isang panata. At sa dulo ng kanyang paglalakad, may isang nilalang ang humaharang sa kanya. Hindi ganap na tao, hindi ganap na hayop, kundi anino na may hugis. Isang mukha na parang kanya, pero mas matanda, mas tuso, mas hayok. Wala itong sinabi. Ngunit naintindihan niya agad. Handa ka na. At sa sandaling iyon, ang boses ng dilim ay tuluyang pumasok sa kanyang loob. Hindi bilang banta, kundi bilang kapangyarihang matagal nang nakalaan para sa kanya. Ang aswang ay hindi na basta nilalang sa paligid. Ang aswang ay nasa loob na ng kanyang pagkatao. Ang gabi ng pagbabalik. Sa muling pagbabalik ni Jomar sa baryo ng Malasig, ang gabi ay bumati sa kanya ng may kakaibang katahimikan. Wala ni isang tao sa labas ng mga bahay. Wala ring ilaw na nagmumula sa mga bintana. Ang buong baryo ay tila nilamon ng takot at pangungulila. Parang ang bawat bahay ay huminga ng sabay-sabay, saka nagpigil ng hininga nang siya'y sumapit. Ang mga matanda, kababaihan at bata ay nagkulong. Hindi dahil sa takot sa isang halimaw mula sa kagubatan, kundi sa takot sa isang taong kilala nila. Si Jomar, ang batang kanilang minahal, ang binatilyong lumaking may mabuting puso, ay iba na ang hakbang. Mabigat, malalim. Hindi na siya ang dating batang kilala nila. Ang kanyang anino ay humaba,
Ang kanyang presensya ay tila malamig na usok na sumisingaw sa pagitan ng mga dingding. Dumaan siya sa gitna ng plaza kung saan dati ay may mga palaro tuwing pista. Ngayon, ang inatablado ay nilulumot, ang mga banderitas ay kupas at ang hangin ay may dalang amoy ng pinatuyong dugo at nabubulok na dahon. Sa ilalim ng punong akasya, ang pinakamatandang puno sa baryo, tumigil si Jomar. Dito unang nakita ng kanyang lolo ang isang nilalang noong siya'y bata pa. Dito rin nakita ng ilang taga-baryo ang aninong umaaligid tuwing gabi. Ngunit ngayong gabi, walang aninong umaaligid dahil ang anino ay narito na. Siya mismo ang nilalang na pinaniniwalaan nilang alamat lamang. Ang mga sulyap ng ilang matatapang na sumilip mula sa kanilang bintana ay mabilis na naglaho kasabay ng mga dasal na binulong nila sa ilalim ng kanilang hininga. Walang salita, walang pagsigaw, ngunit ang hangin ay nagsimulang umiyak. Mahina sa simula, tila buntong hininga ng mga puno. Pagkatapos ay naging iyak ng sanggol. Pagkatapos ay sigaw ng babae. Hanggang sa buong baryo ay napuno ng tinig ng mga nakalipas. Boses ng mga ninuno, ng mga sinumpa, ng mga biktima. At si Jomar ay nanatiling nakatayo sa gitna. Hindi na niya kailangan magsalita. Ang kanyang presensya ang naging hudyat. Ang pagbabalik niya ay hindi pa wakas, kundi simula ng isang panibagong ikot ng kasaysayang nakalimutan ng Malasig. Ang siglong lumipas ay bumalik sa isang gabi. At sa gabing ito, ang katahimikan ay hindi na katahimikan. Isa na itong babala. Nagsimulang umihip ang hangin ng mas mabilis. Ang mga dahon ay tila lumilipad paatras at mula sa malalayong bahagi ng kagubatan, isa-isang dumating ang mga anino. Mga nilalang na hindi ganap na aswang, hindi ganap na tao. Mga nilalang na minsang tinanggihan ng liwanag. Ngayon, tinatawag sila ni Jomar, hindi bilang kaaway, kundi bilang mga kapatid. Ang gabi ng pagbabalik ay gabi rin ng pagkilala na ang dugo ng aswang ay matagal nang umaagos sa ugat ng kanyang pamilya, na ang baryo ng Malasig ay hindi basta baryo. Isa itong pugad ng mga nilalang na nagtago sa likod ng alamat. At ngayong gabi, hindi na sila magtatago pa. Ang unang biktima. Sa sumunod na gabi, habang ang mga taga-Malasig ay pilit na isinasara ang kanilang mga pinto gamit ang pako at dasal, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa buong baryo. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may gumagalaw, may gumagapang, at may nagmamasid.
Ang bahay ni Aling Rosa, isang matandang hilot na kilala sa pagiging matapang, ay tila naging unang piniling puntahan. Mag-isa na lang siya mula nang mamatay ang kanyang asawa at ang kanyang anak ay lumuwas patungong Maynila. Sa kabila ng katandaan, hindi siya kailanman natakot sa mga kwento ng aswang. Lagi niyang sinasabi, "Kung totoo mang may halimaw, ako mismo ang magtataboy niyan." Ngunit ngayong gabi, hindi na sapat ang lakas ng loob. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ng ilang kapitbahay ang paggaspas ng mga pakpak. Malalapad, mabibigat, tila mga pakpak ng paniki na 3 ulit na mas malaki kaysa normal. Sumunod ang tunog ng mabigat na bagay na bumagsak sa bubong ni Aling Rosa. Walang sigaw, walang palahaw. Tanging ang tunog ng mga kuko na kumikiskis sa kahoy. At ang malalim na paghinga ng isang nilalang na gutom. Kinabukasan, nang tumila ang ulan at lumabas ang araw sa kabila ng makapal na ulap, si Aling Rosa ay natagpuang nakahandusay sa gitna ng kanyang silid. Wala na ang kanyang mga mata. Ang balat sa kanyang tiyan ay tila pinunit ng mga matatalim na kuko. Ngunit ang pinakakakaiba, wala ni isang patak ng dugo sa buong bahay. Tila sinipsip ang lahat ng likido mula sa kanyang katawan. Nang dumating ang kapitan ng barangay kasama ang ilang tanod, hindi nila maipaliwanag ang kanilang nakita. Mabilis nilang tinakpan ang bangkay. Ngunit ang balita ay kumalat. Ang baryo ay nilukuban ng takot, mas matindi kaysa sa nauna. Hindi na ito kwento ng matatanda. Hindi na ito alamat na isinulat sa hangin. Ang aswang ay bumalik at ang kanyang uhaw ay totoo. Marami ang gustong lumikas, ngunit ang daan palabas ng baryo ay tila isinara ng kalikasan mismo. Ang kalsada ay gumuho matapos ang ulan. Ang tulay ay bumigay at ang radyo ay puro static. Tila ang buong baryo ay ikinulong sa isang malupit na gabi na walang katapusan. At si Jomar, sa gitna ng kagubatan, sa isang lumang kubo na sadyang iniiwasan ng lahat, siya ay nakaupo, tahimik na nakatanaw sa langit. Sa harapan niya ay isang lumang litrato, si Aling Rosa. Yakap siya noong siya'y maliit pa. May luha sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagtanggap. Ang kanyang unang biktima ay hindi isang estranghero. Isa itong taong nag-aruga sa kanya, ngunit bahagi ng kasaysayan na kailangang isara. Ang dugo ay kailangang mabawi at ang gabi ay magpapatuloy sa paghahanap ng susunod. Tunghayan natin ang pagbagsak ng unang patak ng dugo. Isang dugong matagal nang inipon ng gabi, ng galit at ng lihim na matagal nang ibinaon sa katahimikan ng kagubatan. Si Aling Rosa, hindi lamang isang biktima. Isa siyang paalala na ang aswang ay hindi palaging isang banyaga, kundi minsan ito ay hinubog ng mga sugat ng kahapon. Sa baryong unti-unting nilalamon ng takot at dilim, isa na lamang ang tiyak. Ang gabi ay hindi patapos. At ang gutom ay muling magbabalik. Sino ang susunod? Ano ang katotohanan sa likod ng katahimikan ni Jomar? Abangan sa huling yugto ng kwento. Kung nabitin ka sa kasaysayang ito, huwag kalimutang i-like, share at subscribe sa ating channel para hindi mo mamiss ang kasunod na bahagi ng Alamat ng Malasig. Dahil sa mundong ito, ang bawat kwento ay maaaring maging totoo.
kapag ang gabi ay nagsimulang gumapang.